Anak ng kadiliman. Sa baryo ng San Elias, ang gabi ay sagrado, sinasarado ang mga bintana bago mag-alas 6, sinisindihan ang mga kandila sa bawat altar, at binubulong ang panalangin sa ilalim ng hininga. Para sa kanila, ang dilim ay hindi basta kawalan ng ilaw, kundi tahanan ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan. Sa gitna ng baryo, may isang batang lalaki, si Elian, tahimik, malamlam ang mata, ngunit may lalim na tila ba may apoy na pilit itinatago. Iniwan umano siya sa gilid ng gubat 11 taon na ang nakalilipas, walang nakakakilala sa pinanggalingan niya, walang pamilya, walang pangalan, hanggang sa bininyagan siya ng isang matandang mangangahoy na si Mang Agno. Ngunit mula pagkabata, hindi siya tinanggap ng baryo. Masama ang kutob ko sa batang yan, bulong ng mga nanay. Parang laging sinusundan ng anino, dagdag ng mga matatanda. Ang mga kabataan, ginawa siyang laruan ng kalupitan, binato ng putik, sinakal ng sako, at minsang ikinulong sa lumang banyo ng eskwelahan na may sabi-sabing pinamumugaran ng multo. Tahimik lang si Elian, hindi umiiyak, hindi nagsusumbong. Ngunit isang gabi, matapos siyang bugbugin ng 3 kabataang anak ng mayayaman, hindi na siya tumakbo, hindi na siya umiyak, umupo siya sa paanan ng punong balete sa gilid ng gubat, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong tapang. Ama, handa na ako. Gumalaw ang hangin, umungol ang lupa, at mula sa lilim ng mga ugat ng punong balete, lumabas ang isang nilalang, higit tao, higit hayop, mabaho ang hininga, mapula ang mata, at ang boses ay parang batingaw ng impyerno. Aking anak, wika ng nilalang, panahon na upang kunin mo ang iyong tunay na anyo. Si Elian, sa harap ng nilalang, ay tumindig, sa balat niya ay lumitaw ang mga ugat na parang itim na tinta, ang mga kuko'y tumalim, at ang kanyang mga mata ay naging tulad ng sa ama, mapula, naglalagablab, galit. Ang Supremo ng mga aswang, matagal nang nagkukubli sa anino ng gubat, ay muling bumangon, kasama ang kanyang tagapagmana. Hindi ko sila sinaktan, ama, pero pinili nilang saktan ako. Ngayon, hayaan mong ituro mo sa kanila ang hustisya ng kadiliman. At sa gabing yon, habang ang buong baryo ay natutulog sa mapayapang ilusyon, nagsimulang gumapang ang kadiliman. Isa-isang dating ang mga angka ng aswang, mga tagalagas na may bunganga sa tiyan, mga tagagabi na lumilipad na walang anino, at mga tagabiyak ng kaluluwa na kaya kang patayin habang tulog. Ang mga ilaw ay biglang namatay, ang hangin ay naging mabigat, ang mga aso, sabay-sabay na tahol, at pagkatapos ay katahimikan, isa-isang pinasok ang mga bahay. Ang mga ama, sinubukang ipagtanggol ang pamilya, ngunit wala silang laban sa mga aswang. Ang mga ina, nagdasal ng Ama namin, ngunit lahat sila ay nabigong makaligtas. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elian ay lumakad, nakasuot ng itim, may suot na kwintas na tila itim na bato. Sa kanyang bawat hakbang, ang lupa ay nanginginig, ang mga dating nanakit sa kanya isa-isa niyang pinuntahan. Ang pinakamatanda sa kanila, si Aling Rosa, ay sinubukang magmakaawa. Patawarin mo kami, anak, bata ka pa noon, hindi mo naiintindihan. Ngunit ang sagot ni Elian ay malamig, at kayo, naiintindihan ba ninyo ang sakit ng batang walang kalinga, isang sigaw, isang alingawngaw, at pagkatapos, katahimikan. Sa gitna ng dugo ang lansangan, si Elian at ang kanyang ama ay tumayo sa gitna ng kapilya, sinunog ang altar, at sa abo ng sagradong krus ay winika, walang sino man ang isinilang sa dilim ng walang dahilan. At kapag pinilit mong itaboy ang anino, minsan, ito ang bumabalik para lamunin ka. Mula noon, ang baryo ng San Elias ay hindi na muling nakita, ang mapa'y binura ang pangalan nito, ang mga kwento ng mga nawawalang tao, mga huni sa kagubatan, at mga matang pulang nakasilip sa bintana tuwing kabilugan ng buwan, ay patuloy na bumabalik, dahil ang anak ng Supremo ng mga aswang ay hindi na bata, siya na ngayon ang bagong hari ng kadiliman. Itutuloy.